Yansky chika sa umaga, tanghali at gabi. May bagong chika na naman mga kayansky. Pero bago yan, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Angie Locsin's complete list of teleserye. Isa si Angie Locsin sa mga tanyag na artista sa Pilipinas na isa rin sa mga hinahangaan ko. Nagustuhan ko siya dahil sa kanyang natural na Pilipina look. Napakahusay niyang umarte, lalong-lalo na sa mga aksyon ng mga teleserye. At higit sa lahat, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang kanyang bukal sa pusong pagtulong sa mga kapwa nating mga Pilipinong nangangailangan. Narito mga kayansky ang kumpletong lista ng mga teleserye na ginampanan ni Angie Locsin. Number 1, Click noong 1999. Ito ang kauna-unahang Philippine television drama ni Angie Locsin mula sa GMA Network sa direksyon ni Mac Alejandre. Kasama niya rito sina Richard Gutierrez, Alessandra De Rose, Jake Cuenca, Karen De Los Reyes, Jesse De Vera, Iya Villania at Gina Hortaliza. Ito ay nagsimulang umere noong December 4, 1999 hanggang July 24, 2004 na nagkaroon ito ng 248 episodes. Ang teleseryeng ito ay nanalo bilang Best Youth-Oriented Show sa ginanap na 16th PMPC Star Awards for Television. Number 2, Mulawin noong 2004. Ito ay isang fantaserye na ipinalabas sa GMA Network. Kasama niya rito sina Richard Gutierrez at Dennis Trillo. Nagsimula itong umere noong Agosto 2004 hanggang March 18, 2005 na nagkaroon ng 166 episodes. Ang istorya ng fantaseryeng ito ay umikot sa mga lahi na tinawag na mga mulawin, mga taong ibo na handang magtanggol sa mga tao at pangalagaan ang kalikasan na kanilang tinitirhan. Subalit may mga rebuilding mulawin na tinawag na mga Ravenna ang nais na sakupin ang sanlibutan upang maghiganti sa sangkatauhan. Nasa kamay na Aguilos na ginampanan ni Richard Gutierrez at Alwina na ginampanan ni Angie Locsin ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao, mga mulawin at mga Ravenna. Number 3, Darna noong 2005. Ito ang kauna-unahang adaptation sa teleserye ng isa sa pinakasikat na likhang comics ni Mars Ravilo, ang Darna. Ito ay umere sa GMA Network noong April 4, 2005 hanggang November 25, 2005 na nagkaroon ng 170 episodes mula sa direksyon ni Dominic Zapata at Eric Quezon. Ayon sa AGB Nielsen Philippines, ang pilot episode ng Darna ay ang tinaguriang pinakamataas na ratings mula sa Mega Manila. Nakakuha ito ng 47.1% sa pilot episode nito at pinakamataas na ratings na nakuha ng Darna ay 52.1%. Ayon pa nga sa mga tao, si Angie Locsin ang pinakamahusay at naging pinakatanyag na gumanap bilang Narda at Darna sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino at telebisyon. Number 4, Mahika noong 2006. Ito ay isang fantaserye sa GMA Network Telebabad series. Kasama ni Angie Locsin dito si Dennis Trillo. Nagsimula itong umere noong March 20, 2006 at natapos noong September 29, 2006. Nagkaroon ito ng 138 episodes. Ang direktor nito ay sina Mac Alejandre at Eric Quezon. Ang istorya nito ay umikot kay Sabena, ginampanan ni Angie Locsin na namuhay sa mundo ng mga tao. Subalit nang dukutin ang kanyang mga magulang at mga kapatid ni Balkan, ginampanan ni Eric Gutierrez, isang dark magician, napunta siya sa mundo ng Salamanca na tinawag na Saladin. Nakilala naman niya si Eloida, Jean Garcia at Argo Dennis Trillo na naging love interest niya. Sina Eloida at Argo ang tumulong kay Sabina upang maging isang mahusay na magician. Number 5, Asian Treasures noong 2007. Ito ay isang adventure teleserye mula sa GMA Network. Ang teleseryeng ito ang kauna-unahang serye sa telebisyon na produce sa 4 na bansa ng Asya: Pilipinas, Mongolia, Thailand at China. Ito ay pinaka-expensive na Philippine teleserye na produce na nagkakahalaga ng 140 million pesos. Nagsimula itong umere noong January 15, 2007 at nagwakas noong June 29, 2007. Nagkaroon ito ng 118 episodes.
Ginampanan ni Angel Locsin ang karakter na Gabriela Agoncillo, isang archaeologist na naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Asya upang kuliktahin ang mga anting-anting. Kasama niya rito ang nagbabalik kapuso na si Robin Padilla na ginampanan ang karakter na Ilyas Binaglabanan, ang love interest ni Gabriela at ang susi sa Asian Treasures. Ayon sa AGB Nielsen Philippines Mega Manila Household Ratings, ang pilot episode nito ay nakakuha ng 41.8% at ang final episode naman ay nakakuha ng 38.1% na rating. Nabigyan din ng nominasyon si Angel Locsin bilang Best Actress sa 21st PMPC Star Awards for Television. Number 6, Lobo noong 2008. Ito ay isang supernatural fantasy horror TV series na nilikha ng ABS-CBN. Ito ang kauna-unahang teleserye na ginampanan ni Angel Locsin sa ABS-CBN Network, ang long-time rival ng dati niyang network, ang GMA. Ito ang may pinakamalaking gastos na teleserye na produce ng ABS-CBN. Ang teleseryeng ito ay humakot ng mga parangal, kabilang na dito ang Best Primetime Drama Series sa 22nd PMPC Star Awards for Television, Best Primetime Drama Series sa 17th Gawad Tanglaw, Most Well-Liked TV Program sa Anak TV Seal Awards, Best Telenovela Program sa BNFF World Television Festival na ginanap pa sa Toronto, Canada, Best Telenovela International Award sa ginanap na National Commission for Culture and the Arts of the Philippines noong 2010. Naging nominee din si Angel Locsin bilang Best Performance by an Actress sa ginanap na 37th International Emmy Awards na ginanap pa sa New York, USA noong 2009. Talagang masasabi ko na ito ang pinaka-successful na teleserye na ginampanan ni Angel Locsin. Dito siya mas sumikat at nakilala sa larangan ng pag-arte. Ang Lobo ang simula ng trilogy teleserye na tinawag na Moonstone series ng ABS-CBN. Ang istorya ay patungkol sa mga werewolves, vampire at mga tao. Ngunit sa Lobo, ang mga werewolves pa lang ang nasa storyline. Ang hidwaan sa pagitan ng mga puting lobo at itim na mga lobo. Kasama ni Angel dito si Piolo Pascual. Number 7, Immortal noong 2010. Dahil sa kasikatan at pagkakaroon ng mataas na rating ng Lobo, nagkaroon ito ng karugtong na pinagbidahan naman ni John Lloyd Cruz at Angel Locsin. Ito ang pangalawa sa sikat na fantasy trilogy ng ABS-CBN na saklaw ang istorya ng mga lobo, werewolves, vampira, vampires at mga tao. Hindi man ito nag-uwi ng mga parangal, nagkaroon pa rin ito ng mga nominasyon. Kabilang na dito ang Best Primetime TV Series sa ginanap na 25th PMPC Star Awards for Television. Ang istorya naman ng Immortal ay tungkol sa paghihiganti ng mga vampira laban sa mga taong lobo. Gumanap si Angel Locsin bilang Lea R. Ortiga Rodriguez, ang bunsong anak ni Laika at Noah, ang mga protagonist ng Lobo na ginampanan din ni Angel Locsin ang karakter na Laika. Si John Lloyd Cruz naman ay gumanap sa karakter na si Mateo Rodriguez, isang half-human, half-vampire. Subalit itinakda siyang maging chosen one ng mga vampira. Samantala si Lea, ginampanan ni Angel na isa namang half-human, half-werewolf, ay itinakda din na maging chosen one ng mga taong lobo. Kahit na magkaiba ang kanilang lahi, ay nanaig pa din ang kanilang pag-iibigan sa bandang huli. Number 8, Toda Max noong 2011. Ito ay isang comedy sitcom serye na ginawa ng ABS-CBN noong November 5, 2011 hanggang November 16, 2013. Pinagbidahan ito ni Robin Padilla, Pokwang, Angel Locsin, Vong Navarro at Ai de las Alas. Ang sitcom na ito ay nag-uwi din ng mga parangal, kabilang na dito ang Best Comedy Program sa ginanap na 34th Catholic Mass Media Awards noong 2012. Best Comedy Gag Show sa ginanap na PMPC Star Awards for Television. Tinalo nito ang Bubble Gang sa naturang kategory. Best Comedy Actor Robin Padilla sa PMPC Star Awards for Television at Best Comedy Actress naman si Pokwang sa naturang award-giving body. Best Comedy Program naman sa ginanap na 21st KBP Golden Dove Awards.
Nakakuha naman ng nominasyon si Angel Locsin bilang Best Comedy Actress sa PMPC Star Awards for Television noong 2012 at 2013. Outstanding Performance by an Actress in a Gag or Comedy Program sa Golden Screen TV Awards. Number 9, The Legal Wife noong 2014. Ito ay isang drama series ng ABS-CBN na pinagbidahan ni na Angel Locsin, Maha Salvador, Jericho Rosales at JC De Vera. Matatandaan natin na sina Angel Locsin at JC ay galing sa GMA series na Click na mas namayagpag ang showbiz career ng kapwa lumipat sa ABS-CBN. Ang istorya ay umikot kay Monica Santiago ginampanan ni Angel tungkol sa kanyang masalimuot na nakaraan sa kanyang mapang-abusong ina na si Eloisa ginampanan ni Rio Locsin, sa kanyang ama na si Javier ginampanan ni Christopher De Leon, dalawang mga kapatid na sina Javi, Joe Embascon at Jasper Aaron Villena. Kabila ng kanyang mga pinagdaanan ay nagkakulay ang kanyang buhay nang makilala niya at mainlove siya kay Adrian ginampanan ni Jericho Rosales. Subalit ang taong labis niyang minahal ay siya palang dudurog sa kanyang puso. Sumikat sa seryeng ito ang makabagbang damdaming sampalan ni Angel Locsin at Maha Salvador na naging viral pa nga sa mga social media platform at nagtrend pa sa Twitter worldwide. Number 10, Lalo na Sangre noong 2017, ang pinakahuli sa Moonstone Trilogy ng ABS-CBN. Pinagbidahan ito ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Umikot naman ang istorya ng Lalo na Sangre sa propesiya ng Blood Moon na ayon sa propesiya ang anak ng pinakamalakas na vampira at taong lobo ang tatapos sa mga vampira gamit ang sumpang tinta. Nakatuon ang istorya sa karakter ni na Catherine at Daniel. Ngunit saklaw pa din dito ang hidwaan sa pagitan ng mga vampires, werewolves at mga tao. Ito ang first time kong nakita na gumanap din si Richard Gutierrez bilang kontrabida sa isang teleserye matapos itong lumipat sa GMA Network. Matatandaan din natin na isa siya sa pinakasikat na artista ng GMA na halos kabi-kabila ang mga proyekto pagdating sa teleserye. Ito ang may pinakamababa na rating sa Moonstone Trilogy, subalit sumikat pa rin ito dahil kina Catherine at Daniel at saka napakaganda ng visual effects, lalong-lalo na sa part na unang nag-transform si Catherine bilang isang lobo. Number 11, The General's Daughter noong 2019. Ito ay isang action teleserye na pinagbidahan ni Angel Locsin. Napakataas ng ratings nito at nag-uwi rin ito ng award bilang Best Primetime Drama Series sa ginanap na 33rd PMPC Star Awards for Television noong 2019. Ito na yata ang pinakamaaksyong teleserye na ginampanan ni Angel. Marami siya ditong death-defying stunts at action scenes na talaga namang kinapusuan ng kanyang mga fans at mga manonood. Maganda rin ang istorya ng The General's Daughter. Gumanap siya rito bilang isang spy na naatasan patayin ang mortal na kaaway ng kanyang kinalakihang ama, ginampanan ni Mr. Terzo Cruz III. Ngunit ang hindi niya alam na ang taong ipinapapatay sa kanya ay ang kanyang tunay na ama na ginampanan ni Albert Martinez. Parang may napanood din akong pelikula katulad nito. Kung maaalala nyo ang pelikulang Wanted, halos kahawig ang istorya nito kasi ang main protagonist ay hinasa para maging pinakamagaling na assassin na nakatakdang pumatay sa tiwalag na assassin na di niya alam ito pala ang kanyang tunay na ama. Ito po ang lahat ng teleserye na ginampanan ni Angel Locsin. Kung mayroon po akong hindi na isama sa listahan ko, feel free to comment down below. Mapapanood po ulit natin ang ilan sa mga teleserye ni Angel sa Jeepney TV, iFlix, Fox Filipino Channel at maging sa YouTube. At dito po nagtatapos ang ating special edition na Chikahan. Maraming salamat po.